pero alam mo sa sarili mo na nakikipagkompetisyon ka. Kaya nga, you always want to be the best every day. Hindi maganda na sinasabotahin mo yung pagkalalaki o yung emosyon ng boyfriend mo. Dahil minahal mo ko, lahat ay gagawin para sa'yo. Huling ko. Apaka-arte mo, Ropa! Ano yun? Ano yung ginagawa mo na yun? Tangina, naalala ko si Jay Cuenca sa'yo. Kaya si Jay Cuenca, mahirap mag-retain ng girlfriend. Ito yung nakikita ko kay Jay Cuenca. Hirap siya mag-retain ng mga babae because of this kind of behavior. Don't get me wrong, I think he's soft. And magaling siyang aktor, walang problema. Pero I think dinadala niya yung pagiging aktor niya sa relationship na hindi naman dapat. Yun yung nakikita kong problema sa kanya na nadadala niya sa relationship niya na hindi naman dapat. Natatandaan niyo nung girlfriend niya si Kylie, di ba? Umiyak pa siya, in stories niya. Di ba? Wala pa akong nakitang lalaki na gumawa. Well, I don't know I mean, wala akong nakita na sikat na mga lalaki or celebrity na mga lalaki na ginawa yun. Tapos, pinost sa social media niya. That's fucking attention seeker, man. Di ba? Or you're trying to gaslight the woman na para magbago yung isip niya or to make her feel bad. Sinaktan mo ako, ito para sa'yo, hiya. Kumbaga, you're trying to shame her sa mga nagawa niya sa'yo, pero tandaan mo sa relationship, ano man ang mangyari, tanggapin mo na we are all prone na masaktan, di ba? Malapit tayo sa magkasakitan emotionally and mentally. And sana wag na umabot ng physically, di ba? Pero tandaan nyo, once na pumasok kayo sa isang relasyon, parehas kayong vulnerable sa lahat. Gets? Kaya nga, babalik tayo lagi sa sinasabi ko, huwag kayong magbigay agad-agad ng relationship sa mga kababaihan. Hanggat hindi nyo napapatunayan na karapat-dapat sila sa relationship na kaya nyong ibigay sa kanila. Dahil at the end of the day, ikaw ang lalaki, ikaw ang magbibigay ng mga bagay ng pangangailangan niya. Tandaan nyo, women are extractor by nature. They always want to get something from us. Hindi sila titigil. Okay? Hanggat meron silang kayang kuhanin sa atin, hanggat meron silang kayang i-extract sa atin, talagang i-extract niya. Wala siyang iiwanan kahit ano sa'yo. Akin yan lahat. This is all mine. Parang ganun. Kaya be careful sa mga babae na pinili nyo. Ito mga Ropa, lagi yung tatandaan. Pag nasa relationship kayo, expect nyo na, paano kaya pag naghiwalay kami? Ito kaya yung babae na susumbatan ako, kung ano-ano sasabihin sa akin, sisiraan ako, or pwedeng talagang makasagabal sa buhay ko, or pwedeng kung ano-ano yung mga ipamalita niya about me na hindi naman totoo. Kung ganun yung nakikita mo sa kanya, putang ina, hanggat maaga umalis ka na. Gets? Pero kung let's say, yung babae nakilala mo, she's very mature, naintindihan niya kung paano ang babae sa relationship, naintindihan niya kung ano yung mga bagay na binibigay mo sa kanya, na kailangan niya pahalagahan. Puta, yun ang masarap ka relasyon, mga Ropa. Kaya ulitin ko sa inyo, mga Ropa, huwag kayong masyadong ma-fall. Huwag niyong gawing basehan ang dede niya, ang puwet niya, ang ganda niya, para bigyan mo siya ng isang relasyon. Maraming ganyan, kahit yung mga nasa 50s, nasa 60s, willing makipagrelasyon sa mga magagandang babae lang. Pero hindi nila nakikita ano bang kaya ibigay sa akin ito. Kasi yun yung mga lalaki na talagang umasenso sa buhay pero walang game. O hindi nila nakita kung gaano ka-importante yung game. O hindi nila napahalagahan. O hindi nila nabigyan ng oras na i-improve pa yung game nila sa pagpili ng mga babae. Yung magkaroon ka ng sexual experience, doon mo makikita kung gaano ko-worth ang isang babae. Dahil may mga babae talaga ibibigay at bibigay yun kahit na sa mga lalaki na kakakilala lang nila. And that's very fucking sad na malaman mo na may mga ganung babae na talagang alam mo yun, na wala namang connections, walang anything, pero willing to show their body, willing to open their legs sa mga lalaki na just because nagbigay lang sa kanila ng attention. Diba? Pero hindi mo rin naman masisisi yung mga ganun lalaki na talagang papatulan yung mga ganun. Diba? Lalo na kung wala kang ganong options. At minsan, yung mga lalaki pa ay nauhulog, kaya minsan, nawawalan din ng gana yung mga babae na akala nila, ikaw yung lalaki na maraming options, pero dahil nahulog ka sa kanila, sa kabila ng hindi pa nila pinapakita, yung mga bagay na totoong ugali nila, nahulog ka kaagad. So, dun sila na-turn off sa karamihang lalaki, na biglang na-fall agad, na hindi pa nila gaanong kilala yung babae. So, yung mga ganitong mga Ropa, putang ina, pwede ba wag yung gawin? Kadiri. And para naman doon sa girlfriend niya, ba't mo naman pinost? Diba? Ba't mo naman pinost? Hindi maganda. Hindi maganda na sinasabotahin mo yung pagkalalaki o yung emosyon ng boyfriend mo.
Hindi ko alam kung anong goal mo dito. Bakit mo pinost yung boyfriend mo? Or boyfriend mo ba to? Shit. Mga ropa, putang ina, please lang, huwag niyong gagawin to, ha? King ina. Huwag na kayong makinig sa akin kung gagawin niyo to. Huwag niyong dungisan. Huwag niyong dungisan, mga ropa. Putang ina, embrace your masculinity. Regardless kung ano man sasabihin nila, putang ina, controlling ka, misogynistic ka. No way, bro. Embrace your masculinity. Tandaan mo, we are aggressive by nature. We are territorial by nature. Pero you need to accept that and you need to embrace that. Okay? Because that's our fucking nature. We are very competitive. We are competitive to each other. Oo, hindi natin sinasabi. Nakikipag-competition tayo. Pero alam mo sa sarili mo na nakikipag-competition ka. Kaya nga, you always want to be the best every day. You always want to wear the best suit, the best clothes every day. You want to show your fucking style every day. Di ba? Kasi nakikipag-compete ka, hindi man sa ibang tao, kundi sa sarili mo. We always compete every day, man. Yan ang hindi kaya intindihin ng mga babae. Ang tanging nakikita lang ng mga babae is yung the best guy. Wala sa kanila kung paano ka nag-start. Wala sa kanila kung paano mo nagawa yung ganyan. Ang importante sa kanila is, karamihan ng babae, ang importante sa kanila is kung ano yung mabibigay mo sa kanila or kung ano yung may extract nila sa atin, mga ropa. Gets? Kaya ulitin ko sa inyo, mga ropa, stop being fucking emotional. Ganito yung mga gagawin mo, maniwala ka. Unless mami niya yun eh. Mami niya ba yun? Kasi ganito talaga yung mga gagawin mo, mga ropa. Iiyak ka sa social media, magdadabog ka, maghahamon ka ng away. That's fucking bullshit, man. Yung naghahamon ka ng away na dahil nasaktan ka ng girlfriend mo or napagalitan ka ng nanay mo, tapos makikipag-away ka sa ibang tao, ilalabas mo yung sama ng loob mo sa ibang tao. That's fucking loser mindset. You are in a losing mindset, man. Gets? Kasi putang ina, problema mo, ginagawa mo, binabalik mo sa ibang tao na wala namang kasalanan sa'yo. Tapos mamemerwisyo ka pa. Diba? Kaya stop being fucking emotional. Gets? Kaya kung ayaw nyo masabihan ng mga babae na masyado kang emotional, masyado kang ganito, masyadong pinapairal mo yung nararamdaman mo, kailangan mong kilalanin ang sarili mo, ropa. You need to fucking know who you are, bro. Kailangan mong kilalanin ng sarili mo bago mo makilala or bago mo madiskubre yung female nature ng mga kababaihan. Kasi pag kilala mo sarili mo, mas easy to see kung paano mag-function ang human emotions. Mga pababae, mga palalaki. Paliwanag? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in mysterious, mga rapa.